Talakayin natin ngayon ang mga klase ng filter, most especially sa mga oil filter na ginagamit natin sa ating mga makina ng sasakyan, mga generator engine, at even sa mga makina ng barko, eroplano, at kahit sa anumang machinery na gumagamit ng lubricating oil, at pati na rin sa mga hydraulic system. So wag na natin patagalin pa, and let's start! Ang oil filter mga boss ay isang mechanical device na sumasala o maharang sa mga contaminant ng ating engine oil. Pagka sinabing contaminant mga boss ay ito yung dumi, metal debris, at unburned fuel or carbon deposit na umahalo sa ating mga engine oil. Sinisiguro ng oil filter na malinis itong ating engine oil bago ito i-circulate pabalik sa ating mga moving parts ng ating makina. Para mas sufficient ang kondisyon at takbo ng ating makina at mapataas pa ang lifespan nito, ay kailangan na malinis ang engine oil na ginagamit at sinusupply dito. Kaya from a certain period of time mga boss ay nililinisan or tinitreated ang mga oil filter na hindi disposable or yung may duplex type. At pinapalitan naman ang mga oil filter na mga disposable na klase. Kasi mga boss, from time to time ay dudumi talaga ito na magiging sanhi ng problema sa iyong makina. Ngayon ay papakita ko naman sa inyo ang mga major parts dito sa loob ng ating oil filter. Ito yung sealing ring. Rubber material lang po ito mga boss na parang o-ring na magsisealed para maiwasan ang leaking ng ating oil filter. Ito naman yung tipping plate or tinatawag din na cover plate. Ang metal na to ay nagsisilbing pinaka-entrance at exit ng ating mga oil. Ito naman yung tinatawag na anti-drain back valve. Ito po ay tinatawag din na rubber membrane. Ito po ang nagsisilbing holding point ng oil from time na hindi na nag-ooperate ang makina or naka-rest period na siya. Sinisiguro ng anti-drain valve na hindi ma-empty or mag-drain back ang oil sa mga linyada nito tuwing patay na ang ating engine. Para maiwasan mga boss ang tinatawag natin na engine dry start or umaandar ang ating engine na wala pang oil sa loob nito. So ito naman yung tinatawag na filter medium or filter materials or filter elements. Ito po ang pinaka-filtering elements ng ating filter. Ito po ay made from synthetic fiber like polyester and glass. Ito po ay may halong resin para mas matibay ang pagkagawa. Ito naman po ang tinatawag na plates. Ang ating filter medium ay ginawang double or multi-fold. Ang pag-fold or pagtatagpi-tagpi ng filter medium ay makagawa ng mataas na antas ng pagsala ng dumi at gunk mula sa kontaminado na langis. Ang bilang ng mga plates ay dumidepende sa kapal ng filter medium. Ito naman po ang tinatawag na sinter steel tube. Ito po ang pinaka-sinter ng parts ng ating oil filter. Ito ang nagsisilbing daanan ng nalinis na o na-filterize na oil. Ang bilang ng butas at sukat nitong ating tube ay nagsisiguro sa effectiveness ng flow ng oil na hindi ito masasagabal. Ito naman yung tinatawag na relief valve. Lahat ng oil filter ay equipped ng relief valve. Dahil ang mga oil ng ating sasakyan ay sticky pa ito during cold start or nasa malamig tayo na temperatura. Kung malamig pa ang temperature ng ating engine ay maaaring mag-starving or magutom ang ating engine. At itong relief valve ang magbubukas ng maliit na daanan ng oil na hindi na filterize or hindi na linis para sa maayos na lubricating condition ng ating makina. At saka mga boss, once na madumi na din ang ating filter ay magbubukas din itong ating relief valve para hindi ma-damage ang ating engine. Ito na po ang tinatawag na end disc. Ito po ay made of fiber or metal. Nagamit ito upang mapigilan ang mga hindi pa na-filterize na oil na mag-leak or makapasok dito sa sinter tube. Ito ay usually na nakadikit sa end ng filter medium. Ito naman yung tinatawag na retainer or relief spring. Ito po ay nagsisilbing lip spring or parang molye. Ito po ang nagpapanatili sa filter medium at end disc na mahigpit or nakadikit sa ating tipping plate. Ito naman po ang ating filter housing. Gawa ito sa bakal at nagbibigay proteksyon mula sa panlabas na pinsala. Nakakatulong din po ito sa magandang daloy ng langis papunta sa ating filter media. Meron dalawang klase na main type na oil filter na ginagamit natin ngayon. Ito po ay ang primary oil filter or tinatawag din na full flow oil filter. At saka ang pangalawa naman po mga boss ay ito din tinatawag na secondary oil filter or itong kilala din sa tawag na bypass oil filter. So unahin natin na tatalakayin mga boss
itong klase ng full flow or primary na oil filter. Ang full flow na oil filter mga boss, ang pinaka-primary na klase ng oil filter. Dinisign ito para sa malamig na temperatura dahil kung malamig ang panahon, naging malapot ang oil texture ng ating makina. Pero kahit na malapot ang texture ng ating oil, ay kaya ng full flow na padaanin ang malapot na texture ng oil papunta sa mga moving parts nating engine during cold starting hanggang sa maabot nito ang normal operating temperature. Ang secondary filter naman mga boss, or itong tinatawag natin na bypass oil filter, ay sinisiguro nito na ang lahat ng oil na hindi na filterize o na filter o nalinis ng ating full flow na oil filter ay lilinisin ng ating secondary filter ng hanggang 10%. In short, ginagawa ng ating secondary filter na maging mas malinis ang engine oil ng ating makina para mas mahaba ang lifespan nito. May mga engine na full flow oil filter lang ang nakadesign at walang secondary o bypass oil filter. Meron na namang engine na mayroong primary filter at secondary. Pero tandaan mga boss na ang secondary filter ay palaging sumusuporta lang sa primary filter. Pero mayroon silang kanya-kanya mga function mga boss, okay? So meron din po mga modern car at truck na equipped na ng primary oil filter o itong full flow, tapos may secondary pa na oil filter o itong bypass filter. So unahin ko sa pag-discuss sa inyo mga boss ang klase ng filter na kabilang sa primary or full flow na oil filter. Cartridge oil filter. Ito po ay primary or full flow na klase ng oil filter. Tinatawag din po ito mga boss na eco oil filter dahil nga po eco-friendly daw po ito. Dahil sa walang metal parts ang filter na to at madali lang i-recycle kung baga. Less complex at easy to use. Nakaposisyon pa tayo itong ating filter para sa mas madali na pag-inspect kahit na hindi mo na kunin o redrain ang motor oil nito. Ang filter media lang ang pinapalitan nitong ating cartridge type na oil filter at hindi mo na kailangan palitan ang housing nito. May mga sikat at kilalang tatak na sasakyan na gumagamit ito mga boss tulad ng Mercedes-Benz. Ang pangalawa mga boss ay itong tinatawag na spin-all oil filter. Primary oil filter or full flow type din na klase ito mga boss, no? So karaniwang ginagamit sa mga makina ng sasakyan natin ngayon. So hindi ito kagaya ng cartridge na oil filter dahil hindi ito eco-friendly mga boss. Kasi nga meron itong metal parts at disposable na klase ng oil filter ito. Kung saan mga boss, lahat ng parts nito ay tatapo na kung pinapalitan. So gumagamit ito ng steel canister with paper elements or filter media. Mainam ito sa mga gustong mag-DIY ng pagkabit ng mga filter dahil nga wala itong mga komplikadong tools na kailangan para sa pagpalit ng filter. Ito naman po mga boss, ang mga filter na nabilong sa secondary or bypass na klase ng oil filter. Spinner oil filter. Secondary ito na klase ng oil filter mga boss, always ito nakasuporta sa ating full flow or primary na filter. Tinatawag din ito na centrifugal oil filter dahil gumagamit ito ng centrifugal force upang matrap ang contaminant ng ating engine oil. So kaya nitong makabuo ng 2,000 bisis na pwersa na mas malakas kaysa sa pwersa ng gravity. Kaya ito ang dahilan na kaya ng bypass na oil filter na to na mag-trap ng mas maliit na contaminant ng ating engine oil. Kapag nabara na ang filter media ay kailangan lamang itong palitan at hindi na kailangan palitan ang housing nito. So makalintulad ito sa cartridge type na oil filter doon sa ating primary type na filter mga boss, no. Itong pangalawa mga boss, itong magnetic oil filter. Bypass filter din po ito mga boss na palagi nakasuporta sa full flow or primary na oil filter. So nakadesinyo ito para sa paglinis or pagtrap ng mga metal debris dahil meron itong magnetic field sa loob ng ating filter. Hindi ito kayang mag-hold or maglinis o mag-trap ng dumi mga boss, no. So kaya kailangan na nakaalalay palagi ang primary oil filter dito. So maraming mga expert ang nagdidiskusyon ang nasasabi nito mga boss na mostly sa contaminant ng ating oil ay porous material lamang. Mayroong iba't ibang uri or iba't ibang klase ng filter media or filter medium mga ating mga oil filter. At ito mga boss ang nagdadala ng magandang quality ng oil filter na naayon sa kanyang presyo. Cellulose filter media. Makikita ito sa karamihan ng disposable na klase ng oil filter.
Ito mga boss ang pinaka most popular at pinakamura na klase ng oil filter at meron itong kakayahan na sumipsip ng tubig. Maaring matrap nito ang mga particles ng dumi na nasa 20 to 40 microns ang laki. So hanggang 40% ng langis ang kaya nitong linisin mga boss, no? So kung meron kang ganitong klase ng filter media, ay kailangan na palitan ang filter every 300 milya or higit pa. Ito pangalawa is ang synthetic filter media. Ginawa ito mga boss sa isang synthetic material. So maaring mag-trap or masala ang dumi nito na nasa 50% na contaminant ng langis. So ang laki ng dumi na nasa 8 to 10 microns ay kayang pigilin ng ating synthetic filter media. So maaaring palitan ang filter media na to kung abot na sa 5,000 to 7,000 milya or depende sa takbo or kondisyon ng langis ng iyong engine. So meron itong mas mataas na antas ng pag-filterize na langis kumpara sa cellulose na filter media. Microglass filter media. Kung meron kang klase na high-end na filter at saka meron ka ding high-end na klase ng sasakyan o mahalin sasakyan, is ito ang ginagamit na klase ng filter media. So ang filter media na to ay mayroong napakahusay na antas ng pagsala na higit pa sa hibla ng selula. Ginagawang mas matibay at mahusay kaysa sa ibang klase ng mga filter media. So mayroon itong pinakapino na glass fiber na nagbibigay ng napakahusay na paglinis ng langis. So ang kagandahan dito mga boss is pwede itong linisan ng ating filter media at gamitin ulit. So napaka-economical kasi hindi ka na kailangang bumili pa ng bago. Maaring palitan lamang ito kung madumi na talaga mga boss or nasira na after 10,000 milya na takbo ng iyong makina. Mayroong mga sikat na oil filter brand na makita natin sa market ngayon. Katulad ng Motorcraft oil filter, Bosch oil filter, Mobile oil filter, Napa oil filter, itong Wix oil filter, at saka ito namang Donaldson na oil filter. So itong unang bilog ay sinlaki ng bakterya. Ito ay mayroong 3 microns. So ito yung pinakamaliit. So itong pangalawa na bilog ay sinlaki ng red blood cell. Meron itong 5 microns. So itong pangatlo mga boss is sinlaki naman ng talcum powder. Meron itong 10 microns. At itong pang-apat mga boss is sinlaki naman ng white blood cell. So meron itong 20 microns. So ito namang pang-5 na bilog mga boss is ito naman yung fine floor dust or yung mga dumi na maliliit na makita natin sa ating mga sahig. So meron itong 40 microns. At itong panghuli mga boss is itong hibla ng ating buhok na merong 80 microns. So ang mga microns na ito mga boss is ito din ang mga ginawang basihan sa mga laki ng butas ng ating oil filter. Bad engine performance. So sa punto na to is mahirapan ng ating engine ito na mag-pick up ng speed in normal condition. Ang pangalawa is itong itinatawag na sputtering. So kung barado na ang iyong engine oil filter, ito ang magiging mangyari. So mahirapan din na mag-release ang ating oil filter ng langis. So ang pangatlo mga boss is kung makarinig ka sa iyong makina na merong metallic sound na pangyayari. So kung makarinig ka mga boss, usually meron itong kalaskas or parang tunog ng nag-grind na mga metal sa loob ng ating makina. So ibig sabihin nito is metal to metal contact na ang ating moving part sa loob. Ang pangapat mga boss is itong tinatawag na dropping pressure. So once na makita mo sa dashboard ang pressure gauge ng ating makina na mahina na ang pressure, ay maybe nasa oil filter lang ang barado or ang problema. Ang panglima mga boss, itong tinatawag na dirty exhaust. Kung barado na ang iyong oil filter ay magsanhi din ito ng maitim at marumi na exhaust. Kung makasingot ka rin mga boss na parang oil burning na amoy, ay sinyalis din po ito na may problema sa oil filter mo. Ang pang-anim mga boss is itong abnormal temperature. So lagi natin tandaan na isa sa mga karakteristik ng ating oil ay ang pagiging coolant nito or pagpapalamig ng ating engine. So once na barado na ang ating oil filter, ay iinit ang ating langis na dahilan na sa pag-init din ng ating engine. So ang conclusion ko mga boss, base sa topic natin ngayon at based naman sa informasyon na binibigay ko sa inyo, is napaka-importante na merong oil filter ang ating engine at palagi itong malinis at chine-check. So every change oil is magpalit na rin ng
oil filter. So mag-ingat lang sa pagbili ng bagong oil filter mga boss. So kailangan na makita mo sa iyong engine specification manual kung anong klase ng oil filter ang nararapat sa iyong engine. So may mga oil filter kasi na magkaiba ang thread at magkaiba ang microns nito or filter media na hindi naangkop sa iyong engine. So yan naman na para sa araw na ito mga boss. Hopefully ay meron kayong nakuha ang kunting kalaman tungkol sa video natin ngayon. So bago ako magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. So shoutout kay Bajik Express Mechanic ng AI Corporation. Shoutout din kay Nemensio Bibar ng Nueva Ecija. At shoutout kay Ramel Panilag ng Davao. Shoutout din kay Mechanic Noel 125 TV ng Saudi Arabia. Shoutout din kay Electromotive Seaman. So maraming salamat. Peace. God bless.